lang sa'yo na 3 taong kang mawala. Akong bahala sa pamilya mo habang wala ka. O sige, ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo. Tapusin na natin to, Ethan. Dalhin mo na dito ang prinsesa. Tungkol ito sa iyong ama. Dadalhin kita sa kanya. Salamat po sa helicopter ride. Ang totoo, bigla kong naalala ang araw na yon. Sakay kayo ng isang helicopter. Lumapag kayo sa construction site nila. Bumaba kayo at hinanap niya si Papa. Tama po ba? Tama ka, kamahalan. Nasaan po ang Papa ko? Bakit niloko mo ko? Ang sabi mo makikita ko ang Papa ko. Buhay pa siya! Hindi ako naniniwalang patay na siya! Nangako siyang babalik! Tapos ngayon sasabihin niya sa akin na patay na siya! Hindi mo ako kailangang patawarin. Pero magbigay galang ka sa kanya. Hindi. Kahit anong mangyari, hindi kita mapapatawad. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Gusto mo talaga makaganti sa lolo ko? Sirain mo ang Imperial family. Napakasama mo talaga. Gusto mo lang na huwag ka mawala ng mamanahin. Kung sinadya ng lituhin ng media para mailayo sa'yo, kahit na diplomat siya, kung ganun, ikaw talaga ang prinsesa. Paano mo nalaman yan? Totoo ba? Pero sir, itatago yung sikreto ko, di ba? Buong araw ba kayong haharang dyan sa daan? Ha? Bakit hindi kayo tumabi? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ng professor mo dito? Hinatid niya ako dito. Pero bakit? Bakit ihahatid ng lalaking professor ang estudyante niyang babae sa bahay nila nang tirik ang araw? Siguro naghahatid ka lang ng babae kung gabi na. Anong sabi mo? Pwede bang magsalita ng ganyan ng mga professor? Huwag mo akong pansinin. Sigurado mas malaki ang problema mo kaysa sa akin. Wala kang alam tungkol sa akin. Alam na ng buong bansa na desperado ka na dahil ipamimigay na sa ibang mamanahin mo, di ba? Ang balita ko, hindi rin totoong ikakasal ka na dahil sabi niya, may iba na siyang mahal. Ano? Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Liga, Anong ginagawa mo? kapatid mo yun, di ba? Mapapagod ka sa pagtakbo kung di ba tayo alis dito. Dali, sakay na. Oh, sige, dali sakay na. Dapat umalis ka na rin, Professor. Dalian niyo. Sinasabi mo ba sa akin nang babae sa video clip na fiancé ni Ethan Park ay si Lizelle na kapatid ko? Kailan ba talaga balak magpakasal ni Ethan Park at ng kapatid mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko kapatid ang babaeng yon. Pwede na ba akong umuwi ngayon? Mukhang wala namang reporters dito. Ay, paano kaya nila nalaman ng tirahan ko? Ano kaya sinabi nila sa kapatid ko? Ang alalahanin mo ay kung anong sinabi ng kapatid mo sa kanya. Hindi ako nag-aalala sa kapatid ko dahil hindi talaga niya aaminin na magkapatid kami. Yung reporter ang inaalala ko. Nagagalit kasi ang kapatid ko kapag may nakikialam sa buhay niya. Dapat gayahin mo siya. Mukhang kaya rin ng kapatid mo umuwi na mag-isa. Bakit nagpapahatid ka pa sa lalaki? Hindi mo ba alam na delikado sila? Ang mukhang mga mababait na gaya niya, sila ang mga delikado. Para sa akin naman, mukhang mas delikado ka, iho. Ha? Mama, anong ginagawa niyo dito? Narinig ko may pumarada, kaya tinignan ko kung may guest tayo. At meron nga tayong bisita. Sino ba siya? Siya? Mama, nanonood ka ba ng news sa TV? Kilala mo ko, anak. Sinasara ko na ang TV pagkatapos ng mga soap opera. Tama. Wala po, ma. Napadaan lang po siya dito. Nagtanong siya kung may malapit na tindahan dito. Binigyan ko lang siya ng directions. Nakita kong bumaba ka sa kotse niya. Sa tingin ko, hinatid ka niya rito pagkatapos niyong mag-date. Bakit nagsisinungaling ka sa akin? Hindi po, ma. Baka nagkakamali lang kayo. Ikaw yung tipo ng lalaki na hindi marunong magsinungaling. Sabihin mo,
Anong ginagawa mo sa loob ng kotse mo? Hindi ka bababa para bumati? Gagawin ko po yun. Naunahan niyo lang po ako. Siyempre, bababa ako at babate. Pasensya na po. Nice to meet you, ma'am. Ma, Kotse mo ba ito? Hindi mo to nirentahan? On lease? Hindi. Sa akin po yan. Sa akin po talaga. At binili ko ang coaching yan ng cash, ma'am. Ganun ba? Ay! Pumasok na tayo sa loob. Ayoko nakatayo rito. Ha? Mama! Ikaw kasi. Ma, Maupo ka. Just feel at home. Maupo ka. Maupo tayo. Kung ganon, guess ka lang pala nung una. Tapos nagkagusto ka sa anak ko, ganon ba? Po? Ang totoo niyan, masyadong mahal ang room dito. Naisip ko nga mabuti pang bilhin na lang ang bahay. Oh, baka hindi mo lang alam ang presyuhan. $50 a night ang pinakamababa sa country house. $50? Sinigil niya ako ng $150 a night plus tax, plus $5 hot water. $30 ang breakfast at $50 naman ang lunch. Ay nako, siguradong pinaglaruan ka ng anak ko para mapalapit siya sa'yo. kasi medyo komplikado, Ma. Paano naman Ay so, ano naman ang trabaho ng tatay mo? Meron ba siyang negosyo? Opo. Anong klase? Gumagawa siya ng TV, refrigerator, at kung ano-ano pang appliances at gadgets. Tehan Group? Oh, siguradong subcontractor siya. Ang hirap naman pala ng trabaho niya. Hindi ba kilala ang Dehan sa pagiging istrikto at kuripot sa subcontractors? Hindi po ganun ang dehan. Ano ka ba? Tayo-tayo lang naman Mahihiya ka pa ba? Alam mo, mas maganda ang yumaman sa sikap kesa yumaman sa pangangamkam ng lupa. Mama, nagkakamali ka. Hindi po siya mayaman. Hindi? Hindi. Alam ko na. Kung ganon, may lupain kayo. Mamahalin ang kotse mo Ano, nakapangalan sa'yo ang lupa? Hindi po yun nakapangalan sa akin. Nakapangalan po yun lahat sa lolo ko. Pero kung ano naman meron ng lolo mo, sa'yo na rin yun. Tama. Pareho tayo mag-isip tungkol sa ganyang bagay. Makapag-usap pa sana tayo ulit, no? Kasama ka ba sa negosyo ng pamilya? Meron ka bang say sa negosyo nyo? Hi, hindi po. Government employee siya. Huh? Wow! Matabang isda pala siya. Nakakatuwa naman. Hindi ako bilib sa mga family business. Ang business pwedeng malugi. Teka, sabihin mo, taga-district office ka ba? O sa City Hall? Ay, nako, Ma. Nakakaya na kayo. Ang dami-dami niyong tanong Ay, alam ko. Titigil na. Ito naman, huwag kang magagalit sa akin dahil tinatanong ko siya. Hindi pa kayo kumakain? Magpahinga muna kayo doon sa kwarto sa taas. Maghahanda ako ng masarap na merienda. Okay lang. Saan siya magpapahinga? Akala ko walang bakante. Doon na lang kayo sa kwarto mo. Ang liit po ng kwarto ko. Hindi maliit yun, ha? Sige na, magpahinga na kayo, ha? Dali, doon muna kayo sa kwarto mo. Sige na, huwag matigas ang ulo.